start, tapos void main, then run up, tapos material up, then again semicolon, stateful, create lang po tayo ng my app. Tapos i-call lang po natin si my app dito po under the material app. So pag ni-run po natin, yan po yung output. The next, we have to remove po yung debug check banner by typing debug show check mode banner. Then ilalagay po natin dito is false. So you have to refresh po again or rebuild the widgets po. The next po is instead of placeholder, we have to use the scaffold para po sa magiging canvas natin. Then under the scaffold po, maglalagay po tayo up bar, then up bar. Tapos po title, sabihin po natin text, na ilalagay natin create portal. O kaya portal na lang. Tapos po center tile, lalagay po natin true. Dali lang na. The next po, under the body po, before I'm going to discuss the APIs, I'm going to elaborate muna po kung ano yung table. So yung table po, madali lang po siya i-implement sa Flutter. So but before that, you have to implement the column. The next, lagay po tayo ng table. I mean children, sorry. Tapos table. So pag pinindot nyo po yung letter T, lilitaw na yung table agad sa suggestion. So itatab nyo lang po siya. Si table po, of course, meron po siyang children. Naka-video na. Tapos next, check ko lang ulit. Ay, naka-record na. So meron po tayong children dito. Yung children po natin, tatawagin po natin siya as table row. So si table row po, may children din po siya. Then don't forget to put open and close bracket. So dito po, class, no, sa table row, dito po tayo maglalagay ng mga data. So para ano lang po yung typical na HTML na kung saan meron tayo TH, 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 and TD, TD, TD. Pero that implementation po is for HTML. Meanwhile, the implementation po nito sa Flutter is table row. So yung table row, I'm sorry, yeah, may table row na pala, implementation na lang po natin is text. So sabihin po natin, name. Ganun lang. Kuha ba? Next po. So kapag may name tayo, we have to design yung ilalagay natin. So usually po, yung mga table headings po natin is naka-bold po sila para ma-emphasize po na sila po yung header. So to do that, lagay lang po kayo na style, text style. Then under the text style po, maglalagay po tayo ng font weight. Then the font weight po is bold. Para po ma-emphasize lang po sila. O kaya, let's delete this na lang po. Para hindi masyado mahaba. Yan, student. Then next po, ikakopy na lang po natin yan. Tapos, lagay lang po tayo ng another 3 widgets. So dito po lalagay po natin English. Tapos dito, math. And then lastly, science po. So as you can see, class, we have 4 different table headings. Under the students, English, math, science. So class, this is the question. Paano po tayo mag-i-implement ng mga table rows or table data? Paano? So ganito lang po yun. Lalagay lang po tayo ng comma, then literal. Pwede natin siya i-copy-paste. Paste. Kuha ba? Gets nyo? Sir, is it allowed po na dalawa lang po i-display na text while there are 4 table headers? Subukan po natin. Hindi po siya. Kasi po meron po tayo irregularity po sa row lengths. So we have to be symmetrical when implementing the table rows. So kapag po yung table row natin, 4 po naka-display, dapat po yung another table row, 4 din.
Kuha nyo? So, ganito po yung usually ginagawa ng mga front-end developers. Naglalagay lang po sila ng mga dummy text. Dummy text. Kunwari, Juan de la Cruz. Tapos, maglalagay tayo ng grade. Sabihin natin 75. Tapos, sige, pwede din. 65. Huwag naman. 68. Tapos, 92. Wala naman 49 na grade. Sige lang, siguro pwede. So, ang tanong po dyan, responsive po ba? Responsive naman po siya. Pero wala naman siguro itong size of the width ng device, no? So, usually, ganyan lang po siya. Nakukuha ba, class? Next. Since nakasagad po yung table natin, we can wrap this table po in a padding container. So, ipapadding lang po natin, lagay lang po natin dito is 20. So, ayan, nakapadding po siya. Sir, paano po kami maglalagay ng border? So, to do that po, punta po kayo sa table, then just press enter. Tapos po, lalagay nyo lang dito, border. Tapos, table, border, that's all. Tapos, specify nyo lang po yung kulay niya. Pag ilagay nyo po dito, color, tapos red. Oh, sige, pink. Favorite ni Ayan. Ayan, pink angst. Kuha ba? Sige, yellow. Maubos yung oras natin, kakaisa ng letter Gray na lang. Yan. So, sa system nyo, kayo na bahala maglagay ng padding sa loob. Next. Next po. So, okay. Meron na po tayong table. Paano naman po mag-display ng multiple entities? Entities or multiple entries. So, ang nag-i-increment po dyan or yung naglo-loop po dyan is si table row lagi. Ganyan lang po yung implementation ng table natin. Kuha. Space. So, ganito po yan. You can use this po format for your final examination na kung saan gumagamit tayo ng table para po maayos po yung pag-print ng mga datas. So, yan. Tapos na tayo. Ganyan lang naman yung table. Then next. Wala nang tanong? Wala tanong? Next. Sir, how are you going to relate po yung diniscuss nyo po last time about sa listen map? So, ito na po. So, the declaration po na listen map is you have to go po sa override. As usual, override lagi. Sa taas po niyan. Taas. Punta po kayo sa scaffold, then you will see the override here. So, the override, magde-declare po tayo ng list, map, string, dynamic. Tapos, anong pangalan? Sabihin natin, student data. Yan pa yung pangalan ng variable natin. Variable lang yan. Gets? Tapos po, maglalagay po tayo ng mga map. Sabihin natin, name. Ang pair niya, si Juan de la Cruz. Kuha. Nakukuha niyo, class? Next po. Yung magiging next pair naman po, sabihin natin, si grade. Ayan, grade. Tapos, ilalagay po natin si grade. Ang mga pares niya is list. Pwede po yan. Sabihin po, we have a list of grades. So, sa list po, class, under the list, we can put another map. Wherein, we have to specify po kung ano po yung mga grades na naka-under doon. So, number 1 po, another map po dito is si English. Then, yung paired value niya is, sabihin natin 89. Kuha ba? Next. Next po na value is math. Tapos, lalagay natin dito is 90. Next. Lagay po natin dito, i-declare natin si science. Gagawa din po kayo ganyan, sarili nyo API.
Pero ito kasi ano lang to, static. Sa inyo dapat napapalitan. Next, under the science po, ilalagay po natin, sabihin natin 96. Makukuha nyo? So yan lang po ang example ng map natin. The next, ipapasok natin siya sa list. So there are another list. Kasi po, para magkasama lang po sila. Kuha nyo? Magkaiwalay kasi sila eh. So paano? Maglalagay lang ako ng another list. Tapos, maglalagay pa ako ng another list dito. Ay, sorry. Naka-map string pala. Dynamic ko na lang. Yan. And then, siguro mas okay na to. Para hindi na kayo mahirapan. Ganyan na lang. Tapos po, class. Ang next na po i-access natin or gagawin natin is another data for another student. So dito po, lagay po natin si Pedro, tapos lagay po natin data niya, sabihin natin 85, tapos 80, then 76. Tapos po, maglalagay pa po tayo ng another pairs. Sabihin natin si Maria, na nang may sit na ibang pangalan 75, 90, tapos 79. So yan lang po. Tapos class, make sure po na wag po kayong maglalagay ng comma kapag susunod niya is closing bracket. Mag-error yan. Ayun po, may comma siya before closing bracket. Gets? Kuha niya? Kasi number 1, kung naalala nyo po sa programming subjects nyo dati, mag-error po ang isang array kapag nag-end po siya sa comma. Sabihin po natin int array, tapos lalagay natin 1, 2, 3, 4. Tapos yung ending niya, comma siya. Mag-error yan. Sabihin, yung next index, di niya alam kung ano laman. Kaya po make sure na buburahin lang po natin yung comma, excess comma. If wala na pong kasunod na map. Kuha, gano'n lang kadali. So meron na po tayo example list map string dynamic. Naalala nyo pa kung paano i-extract yung mga data dito? O hindi na. So ganito po yun. Next. Sir, paano mo siya ipiprint? Sige, ganito lang po yun. Ang pangalan po ng natin, list map is student data. Nakasara yung pinto? Nakasara? Nakasara yung pinto? Nakasara? Next po. Sige. Sir, paano namin ipiprint yung student data? Piprint natin muna siguro si Maria. So si Maria po, nasa ilang index po siya ng list? Sure? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Fifth index. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Gets? Kasi may comma siya dito. Ay, yung wait. Ayusin ko lang yung sorry. Isa na lang. O sige, pwede rin naman. Possible siya. Oo nga, sorry na. Next. Kung gusto nyo pong isa na lang, kama na lang po dito sa loob. Sige. Abuas. Bigay nyo na lang yan. Yung laptop, ma'am. Paso yung laptop. Okay. Sorry na. Ayos lang po, ma'am. Sir, thank you, Nessa. Thank you din, ma'am. Baka mahulog. Sir, pag-sap na ito. Sige po, ma'am. Thank you, sir. Bigyan ko po siya 74. Next po. Pwede naman po yan possible. Para nga mas maayos, no? Sige. Next. Pwede nyo na lang po ilagay dito yung another map. Manu-manuin ko na nga lang. So, class, ganito po. Dito po another map. Lagay po tayo grade.
Kuha nyo, grade. Tapos, naka-pair po siya sa list of grades. Tapos, sa list of grades, may lalagay po tayo dito na list of maps. So, lagay po natin dyan, English. Yan, isa na yan. Tapos, 90. Tapos, another pair. Math, 85. Then, another pair or last pair would be science. Or, lagyan natin 95. So, yan po. Nakapasok na po siya sa iisang map. Kuha. Kuha nyo, class. Next. Kung gusto nyo pa pong another map, ipipaste nyo na lang po dito. Ayan. Tapos again, palitan na lang po natin. Pangalan dito, Pedro. Tapos, adjust lang natin grade niya. Then dito, si Maria. So, yung mga front-end again, guys, naglalagay lang po tayo ng mga dummy text sa front-end. Kapag front-end developer kayo, puro mga dummy text lang nilalagay nyo. Tapos, ang dapat maintindihan nyo kapag front-end kayo is mag-implement ng JSON. Kasi si back-end developer, bibigay niya sa inyo yung JSON. Yun ang gagawin niya. Tapos, paano naman, sir? Binigyan kami ni back-end developer ng mga JSON. Ganyan po yung tsura. Paano po namin i-implement sa system namin yan? Paano namin madi-display yung ginawa ni back-end? Kasi design lang po ang alam namin. So, madali lang po yan. Number 1 po dito, sige, ipiprint na po natin si Maria, which is nasa second index. So, para po i-print natin yung name, itatype na po natin dito, buray lang po natin yung double quotes. Double single quotes. Tapos, ilalagay po natin, sabihin po natin, ano pangalan ng variable natin? Student. Tama, data. Tapos, pangilang index? Pangalawa. Ano yung pull out natin sa pangalawang index dito? Yung pangalan niya. Which is name. Kaya po ilalagay natin dito, class, name. Tapos, make sure, pag niran po natin yan, mapiprint yung pangalan ni Maria. Kuha. Next. Paano naman natin ipiprint yung grade? Anyone? Paano natin ipiprint yung English grade? Student data. Tapos, pangilang index? 2. Kaya usually po, yung 2, yan po yung ID talaga or student ID ni student, Maria. Tapos next, ano yung next na i-call natin? Grades. May S yun? Meron? Ay, wala. So, mag-error po yan. Kasi, piniprint niya daw yung list map. Ay, piniprint niya yung map. Piniprint niya to literal. Ito. Pero din naman string to, di ba? List yan. So, ang gagawin po natin, pangilang index po yung English? 0. Kaya lalagay po natin dito, 0. Next, ano yung value para, ano ilalagay natin key, para ma-pull out yung 95? English. So, ganyan lang po yung implementation pag nagko-connect na si backend at saka si frontend. API lang talaga. Kaya pag may nakita kayong meme, kapag may nakita ko meme, send ko na lang sa inyo. Para ma-gets nyo. So, yan, English. So, class, ang sabi daw, type int is not subtype of string. Kasi daw, class, si text po, class, again, si text po is piniprint niya lang po si string. Pero, class, kung nakikita nyo dito, si 95 is an integer. Kaya po nag-error siya. Sabi niya, yung integer daw na 95 is not subtype of string. Kasi yung text, piniprint niya lang, string. So, you have to convert that po to string. Lagay lang kayo na to string. Control S. Ayan na. So, class, kapag po iniba ko po yung data, ginawa ko 90 to. Ayan, 950. No, 950. Diba?
Kuha nyo? So, ganun lang po yung implementation ng API natin. Next. Paste na lang po natin to, tapos ibahin natin yung data. Tapos class, paano naman natin i-populate yung data ng math? Ano ilalagay natin? Grade. Pangilang index to? 1. Tapos, math. So, papalitan natin, index 1, tapos 2, math, science. So, nakukuha nyo na class. Kaya kung makikita nyo dito, 95, 95, 95, 95, 92, 92. Ayaw nyo maniwala? 920, 902. Sorry naman. Napindot ko sa gitna, akala ko sa dulo. Kuha nyo na? Ganun lang. Hindi. Wala na kayong tatanungin? Wala na kayong tatanungin? Hindi nyo ba tatanungin, sir, paano ipiprint lahat ng nasa list? Sige. From the top tayo. Pero seryoso, from the top. Gets yun ang table? Di ba parang nagki-PHP lang kayo? Yung, dollar sign row? No? Dollar sign row. Ganun lang. Next po. Again, children. Dito class, ito na yung medyo mahirap. Kung ayaw nyo makinig, okay lang. Sige. If you would like to populate a template, populate. Gagamit kayo ng fetch assoc. Fetch assoc sa PHP. Piprint niya lahat. So, ganito lang po yan. Hindi po tayo mag-fetch assoc dito. Hindi rin tayo magluloop. So, ganito lang po yung gagawin natin. Magkikreate tayo ng another template for the population of the data. So, paano po gagawin yon? Number 1, we have to create a widget build. So, paano po yon? Tignan nyo lang to, no? Kasi yan yung gagayahin ko eh. Pero may konting twist. So, lagay lang po natin, widget, build, student, grades. Open and close parentheses. Tapos, nalagay nyo, build context, tapos context. Tapos, ilalagay nyo po dyan is index. Index po. Next, sunod ng index is data. O sige, mag-row na lang tayo. Diyan kayo nasanay sa PHP eh. Kuha ba? Sir, para sa yung index, pag nagluloop, meron tayo first index, second index, third index. Ganun lang. Kasi ilulup natin to, 0 index, first index, second index. So, yun po yung purpose ni index. Next 0, matic na siya. Next, lagay lang po kayo ng open and close curly bracket kasi gagayahin nyo lang talaga to literal. Kuha ba? Next, ano yung re-return natin? Return po tayo ng table. Tapos si table may children. Para po mawala yung error, maglagay tayo ng semicolon dito. Tapos, dito po sa children class, lalagay nyo lang po yung table row. Ayan, tapos children lang ulit. Open and close. Yan. Tapos, yung ginawa natin last time, ika-copy-paste ko na lang siya para mag-altab-altab na lang ako. Di na ako mag-scroll pataas. Ayan. Ayan. Purahin natin to. Ayan. Para di mag-error. Next po. Di ba row ang nakalagay dito? Therefore, gagamitin natin row din. So, text, row. Tapos yung row na yan, ipiprint po natin yung name. So, nasa pangilang index tayo dito? 1. Sure? Pangilang index to? 0. Ipiprint natin yung name. Tapos, ano yung sunod na ilalagay ko? Ipiprint natin yung Juan de la Cruz. Name. So yan, testingin muna natin yan. Ganyan munang data.
Kuha nyo? Sige, maglalagay ako ng comment para magets nyo. Template used to print data from the list. Yan, para hindi kayo malito. Next, dito po yung build student grades, i-call po natin siya under the column. So maglalagay lang po tayo ng another column dito. Tapos children, burahin po natin to, open and close bracket. Kasi i-call po natin si build student grades. Kuha nyo? Kuha nyo class? Kuha ba? Next. Si build student grades, saan po siya kukuha ng data? Sa, anong pangalan? Student data. Si student data, ilalagay niya yung mga data dito sa build student grades. Kuha? Kuha niya? So, paano yon? Dito sa children, again po, lagay po natin, ano pangalan ng variable natin? Sa tayo kukuha ng data? Student data. Dot. As map. I-convert natin siya as map. Dot. Entries. Dot. Map. Ulitin ko po kung paano yon para mapanood nyo sa video. Again, kukuha po tayo ng data sa student data. Then, i-convert po natin siya as map. Then, siya po yung magiging entries. Yung entries na po yan, map po siya. Saan natin papasok yung mga entries? Dito po sa build, ano pangalan ng build? Student grades. Kuha nyo? Siyempre hindi. So, si build student grades class, meron po tayong index at saka row. Yan po kasing kailangan niya eh. Index at saka row. Kaya po dito, index at saka row siya. So, ilalagay po natin dito, e.key. Susi. Yan po yung magiging index niya. Index. Next, saan natin i-display yung mga data? Sa row, di ba? So, sila po yung magiging e.value. Kuha. Tapos, to list. Yan, wala nang error. Yan lang yung syntax. Control S. Kaso, wala daw laman. Yung pinull out nating name, wala daw laman. Ayan, no? So, paano ito maayos? So, again po, row. Tama ba, name? Row 0. Tapos, name. Ay, sorry. Wala na pala dapat itong index. Buray na natin. Ayan. Kasi automatic na siya naglulup. So, di na natin kailangan ng index. Pinagay ka naman dito. Wala ko lang natin pakita yung isang yung kanina. Pero pinalita na yung kanina isa lang, di ba? Oh, ito, tatlo. Naalala mo pa yung fetch assoc sa PHP? Yun yung pinag-usapan natin. Yung naka-while. Kuha ba? Ang purpose yan, i-print na lahat ng data na nasa list. So, hindi nyo na kailangan i-specify yung index kasi lahat, automatic na niyang i-fill out yung index. So, paano yung grade? Gawa muna tayong another table. Tapusin lang natin yung table nito. So, table ulit. Wala tayong table header eh. So, table class, tapos ilalagay natin sa table is children. Para mawala yung error, maglalagay tayo ng comma dito. Tapos dito, may mga table rows tayo. This is just for the headings. So, sa table row, maglalagay tayo ng text. Ay, sorry, children, ulit. Tapos, open and close, then text. So, si text na ilalagay natin dyan is student. Tapos, style, text style, tapos, font weight, tapos bold. Control S, lilitaw si student. Kuha. Next. Lagay po natin yung mga grades natin. 1, 2, 3, 4. Yan. Sa students, lalagay natin English. Sa English, lalagay natin math. Pagka math, lalagay natin science. Kuha niya. Sir, para naman i-display yung iba. O, copy, paste, paste, paste. Saan galing yung row? Dito po. may meaning din sa Meaning? meaning kung hanggang kailan sa pwede
Input? Wala tayong input dito, automatic na siya nakatype. Ayun na. Kumbaga kayo gagawa ng structure nyo. Pero mamaya, pakita ko paano gumawa ng structure sa PHP. Next po. Paano natin ipiprint yung grade? Ito po yung grade. So, i-call po natin si grade. Tapos ka grade, paano natin i-call si English? English. Yan, English. Tapos Control S. Ang sabi daw, string is not subtype of int. So, ang gagawin po natin dyan, sorry pala, nakaano pala siya dito, list. So, dapat 0. Tapos English. Tapos, sabi daw, yung type int is not subtype of string. Kaya kailangan po natin siya i-convert yung string to int. I mean, to int, into string. Kabaliktad pa eh. Kasi si text, piniprint niya lang string. Hindi siya pwede mag-print na number. Gawa ba? So, gagawin nyo lang yan kung gusto nyo mag-convert. Next, copy-paste. Tapos, lagay natin mga index 0, 1, 2, English, Math, Science. Ayan. Hindi nag-post na yung 902 natin, tapos palitan natin to. Ni-rebuild natin yung widget. Tapos na. Sir, paano naman lagyan ng padding? Kasi dikit po kasi mga data eh. Si column, i-wrap nyo lang po siya kay padding. Tapos lagay nyo po dito, 20. Yan. Sir, responsive? Oo naman. Siyempre, may ilang oras pa tayo. Ilang oras pa tayo? Hanggang 4:20, no? So, ganito po yung gagawin natin. Ang next po na gagawin natin is, sir, paano po pag nasa database po yung data namin? Kasi po yung kay Sir Chad po kasi pinapagawa niya po from SAM to Java. SAM to Java. PHP may admin to Java. May SQL to Java. Tama. Nagawa niya na? Hindi pa. So you can use po HTTP requests. Ito po yung implementation yan. So ito po yung part na to, yung list na yan, class, nasa database. Kuha. Tingnan nyo, class. Ika-copy ko to, class. Yan. Tapos buburahin ko lahat ng data sa student data. Control S, mawawala yung laman. Kasi wala nga laman to eh. Kuha. Next po. Back-end na tayo. Tapos na tayo sa front-end side. Back-end na. Next. Punta lang po tayo dito. Then i-open po natin si SAM. Start. Ano? User account? Hindi. JSON na agad i-explain ko sa inyo. Ano lang ito pa Next po, refresh ko lang po ito. Then create lang po ako ng database. Sabihin po natin, sample API. Then collation, di ko rin alam kung bakit. Tapos, create po tayo ng new table. Baka kasi magtanong bakit collation eh. Sinagot ko na agad. So table name, di kasi ako nagde-database talaga. More on ako front-end and back-end. Pero database hindi. So table name po, ilalagay natin, sabihin natin student. Tapos yung columns po natin, dalawa na lang. Gets? Pero sa database nyo, for sure, marami kayo kinrate na column para sa mga grades. Diba? Pero dito, dalawa na lang gagamitin natin. So, pwede tayo maglagay ng napakaraming, what do we call this? Napakaraming subjects. Kasi, every student or each student magkakaiba po yung subjects. Yung iba irregular, yung iba hindi. So, dapat may kanya-kanya po silang list of subjects. Kuha ba? Kuha nyo? So, dito po ID, tapos 100. Bakit sir 100? Wala lang. Baka kasi umabot ng ano eh. May student ID, baka umabot ng 100 digits. Baka lang, for sure. Future proofing.
Hindi nyo gets, no? Next, lalagay po tayo dito ng student Jason. Si Jason po, pag sinerch natin, ang meaning po niyan, JavaScript Object Notation. So si JavaScript Object Notation po, ganyan po yung pag-display niya ng data. Nakikita niyo, Jason, ayan na. Naka-map po siya. Map. Kasi JSON po yan. Yan po yung ginagamit po nating tool para sa API. Application Programming Interface. Tapos po, gagawin po natin, yung values niya po, isang label. Tapos, lagay lang po natin dito wag na si JSON. Long text na lang. Tapos, i-save na natin. Ayan. Kasi meron na tayong table. So, mag-i-insert lang po tayo dito. I-insert na natin yung list. But F. Yan, list. Burahin lang po natin to. Tapos, maglagay tayo ng closing. Then, opening. Uy. Naririnig ka sa record. Tapos po, di ba, meron na po tayong JSON dito. Magre-reklamo niya yung 3A. Sir, nagmumura po si Jimwell. Ay, Sabi ka lang nag-record. Naman kasi alam na kayo nagmura. Hindi, Sir, si Jimwell po nagmumura. Ha? Sabi ka lang nag-record. Sa inyo lang. Kasi pag nag-record ako sa'yo, redundant na lang siya. Sabi ni Vic, si General Business at Humingi silang request. Next po. Next class. Kaya pag in-access po natin student table, meron po tayo student JSON. Yan po. Pwede na tayo maglagay ng napakaraming data pero ginamit lang natin isang column. The advantage po is nakakasave po tayo ng space. Konti lang po yung column, but the disadvantage po is the readability. Mahirap siya basahin. Kung di ka marunong. Next po. Next. Ito po yung gagawin natin, class. Kunwari yung ID na to. Ano yung student ID mo? Sige. Sabihin natin, yung ID mo, 1. Hindi. First, siya yung una nag-enroll. Di meron na tayong data niya. Ganyan lang ka-exe. Pero, ang disadvantage is readability. Mahirap siyang basahin. Hindi ko nga send yung record. Sure, yung oras ni Sir Ron dito. Kaya nga, meron kagabi. Dapat gumawa ka kagabi. Next po, sige. Next class. Search lang po natin. Select all. Ay, nakita nyo yung advanced. Select all PHP. So, yeah, right-click. Tapos, hanapin lang po natin yung code. Copy-paste. Di ko na di-discuss sa inyo yan kasi supposedly dapat alam nyo na yan. So, Notepad po. Sorry, Notepad++. Hindi ako nag-VS Code talaga eh. Hindi ako sanay. Sinanay kami dito ni Sir Arzel eh. Notepad++. Tapos, lagay po natin sa username, root. Tapos, password, blanco. Pangalan ng database, titingnan natin yung database dito, sample API. Sample API. Control S, tapos isi-save po natin siya sa htdocs. Lagay po natin index.php. Save. Save. Tapos po, i-access po natin yung htdocs class. Punta lang po kayo dito sa sample API. Makikita nyo na yung index dito. Tama? Tapos, para ma-access po natin, yung Apache niya, admin, tapos, very well lab, final. I-access lang po natin sample API. So, yan. Nagkakaroon na po tayo ng readings. Kaya lang naman siya nag-error kasi wala po nag-exist na key doon. So, i-edit po natin yan. Ang gagawin po natin, row, tapos, ilalagay natin dito si student Jason. Pag refresh natin, nilitaw na yung result dito. Nga pala, gano'n lang pala. Kasalanan mo kasi Glenn eh. -2. Hindi, joke lang. Next. Di ba nagpiprint na yung mga data natin? Tama. Naka-record na. Na-realize ko lang pala. Di pala tayo mag-encode kasi naka-JSON na talaga siya.
Kuha nyo, class. Kuha nyo na. Ganun lang. I-print lang natin yung student JSON. Ganun lang. Yun lang gagawin natin. Tapos, class, ganito na. Gagamit po tayo ng HTTP request. HTTP, ibig sabihin, i-connect na po natin si MySQL natin to our Flutter application. Ang alam ko, pwede nyo rin ito i-adapt sa Java nyo. So, paano po yun? Import. Ay, sorry. -1 ka ulit, Glenn. Import. Tapos, HTTP. So walang lumilitaw sa HTTP. Kasi, hindi pa natin na-download yung library niya. Sir, paano po ito-download? Punta lang po kayo sa public specification YAML po. Automatic na yung magpapakita. So, si PubSpec po, sino yan? Ano nga magsisiya? So, PubSpec po, class. Tapos, punta lang po kayo dito sa dependencies. Tapos po, dito, gumagana kayo mic ko dito. Ayun, gumagana. Ilalagay lang po natin sa dependencies si HTTP. Tapos, lagay lang po natin yung version niya, which is 1.1.0. Then, click nyo lang yung pubget. Tapos na. Yun lang gagawin nyo. Da-download lang nyo yung library sa internet. Tapos po, pwede na rin po natin magamit yung import. HTTP, ayun, lumitaw na, oh. As HTTP. Kuha. Kung gusto nyo po ilagay si Glenn, pwede naman. Yan, si Glenn na siya, oh. Glenn na. Next! Next po, sige, Glenn. Next! Get dependencies nyo lang para malis na. Ignore. Next! Mag-create po tayo ng asynchronous function para kunin niya yung data from our website to Flutter. Kukunin niya lang yung list. Piprint niya lang to. Gets? Sir, paano gawin yon? Number 1. Create po tayo ng future void. Ibig sabihin, wala tayong re-return. Future void, tapos pangalan ng function natin. Get JSON data. O kaya get data na lang, para di mahaba. Then open and close parenthesis. Then make sure naka-synchronous po tayo. Wala magtatanong? Sige, di ko na sasagutin. Sir, para po saan yung asynchronous? Yung asynchronous class, not all the time po, mabilis yung internet natin. Hindi po kapag in-access po natin yung website, 1 milliseconds, andun na yung data. Maglo-loading pa siya. Pag hindi po naka-synchronous, hindi po natin gagamitin yung word na await. Sa Tagalog po ng await, wait, hintayin mo. Hintay. Wait mo ako. Ibig sabihin, class, kaya lang po tayo nag-asynchronous para magamit lang po natin yung await function. Yung await po, hihintayin niya muna yung data bago siya mag-next line. Kuha. Hihintayin niya muna. Kapag wala siyang data, class, maglo-loading muna yung function. Sana all naghihintay, no? Nakuha nyo? Yes. Kasi class, pag hindi po tayo naka-await, kapag po wala siyang nakuha data, blanco lang yung ilalagay niya sa variable. Wala. As in blanco. Lalagpasan na niya. Kasi mabilis yung programming, di ba? So, kung gusto mo maghintay mo na siya ng data, lagay mo ng await. So, next. Lagay po tayo. Final. URL. Saan po tayo kukuha ng data? Saan? CMD. IPconfig. Kunin po natin yung IP4. IP4. Galing. Tapos, ipipaste lang po natin dito sa localhost. Paste lang. Ay, subnet mask yung naka. IPconfig. Nagulat pa ako eh, no? Angas mo si Glenn eh. Paste. Pag in-enter po natin yan, ma-access natin yung data. So, na-visualize yun na kung paano nyo gagawin sa web host. Next class. Makinig. Ipe-paste lang po natin yung URL dyan. Next. Ano gagawin? Gagawa po tayo ng variable, pangalan, response. Dyan po natin i-store yung mga list na galing po sa website. Again po,
Class, lahat ng data na to, i-store po natin dito sa response. Again, lahat po ng data na list, mapupunta po dito sa response. Paano natin gagawin yun? Equals, await. Hihintayin natin. Kasi not all the time po, mabilis po yung internet natin. The next, HTTP dot, ano sa English ng kuha? Get. Open and close parenthesis. URL, URI dot parse. Syntax. Parang, oo. Di ko alam eh. Hindi, gagawin lang function na to. Class, again po. Hindi ko siya gets kung ano yung URI, pero gets ko kung ano yung ginagawa niya. Ang ginagawa lang naman ito, ipaparse niya yung data. Kukunin niya. Yung sabihin, kung ano yung ipiprint nito, ipaparse niya. Ilalagay niya dito sa response. Gets niyo? Ay, di pala sa HTTP. Nag-error yung HTTP. Si Glenn pala nilagay ko dito. Si Glenn, ayan no. Bakit Glenn? Nagulat pa siya Glenn. Pag nilagay ko HTTP, mag-error si Glenn. Kasi HTTP dapat siya. Sige, lagyan na lang natin Glenn. Tapos magtataka iba nyo kaklase hindi nakikinig. Sir, ba't Glenn? Gets? Next. Subukan po natin i-print yung response.body. So, semicolon. Ipiprint po natin yan. So, meron na po tayong function. So, lagyan po natin ang comment para maintindihan nyo. This function is used to get the list from the provided URL. Ito Tama naman tinype ko, no? Tama naman. Next. Function lang po yan. Di pa natin siya nako-call. So, gagamit po tayo ng button. Ilalagay po natin siya sa ilalim ng column. So, lagay po tayo ng text button. Tapos, on-press. Ito yung gagawin ng on-press class. Di ba no last time wala akong pinagawa sa on-press? O meron? Meron, increment. Sa ID nyo, may increment? First year, second year, third year, fourth year. Tsaka yung like. Next po. Yung nagbo-blue tsaka nag-gray. Last time. Hindi kasi nakikinig eh. Next. Next po. Kapag po pinindot po natin yung button, i-call niya po si get data. Si get data po i-call natin. Then lalagay po tayo semicolon, tapos dito po text. Refresh. Control S. Refresh. So pag pinindot po natin yung refresh, mag-expect po tayo may ipiprint po siya. Kuha. Ayun na class nag-print. Sige, irarun ko ulit, no? Ayan. Tingnan yung console. Refresh. Nakukuha natin yung data. Refresh. Hindi meron na tayong list map galing sa internet. Next. Next po na gagawin nyo is paano natin siya i-display ulit. So, ganito lang po yan. Di ba, class? Dito po sa function natin, pinrate lang po natin siya, response.body. Sir, saan galing yung body? Ito po yung body, HTML body. Ayaw nyo maniwala. Spec element, tapos ito yung body. Ayan, body. Kaya po response.body. Baka siya ba magtanong? Sayang naman alam ko di ko pa share. Next, kaya po body siya. Next po ang gagawin natin, class. Next. Buray na po natin yan. Pangalan lang po yan, debug. Tapos, ilalagay po natin, class, is, ano natin yung list kanina? Ano pangalan ng variable na list natin kanina? Student data. So, si student data po is equal po siya kay response.body. Sir, nag-error. Bakit? Basahin natin, no? Yung string daw, hindi niya daw ma-assign as list.
Kasi po si response.body, naka-string po siya. So si string, kailangan natin siya i-convert to list. Bago na naman, no? Madali lang yon. Maiksi lang, literal. So again po, si string, i-convert po natin siya kay list. Para po basahin niya. Paano po yun, sir? List. Map. String. Dynamic. Close. That. From. JSON. Decode. Response. That. Body. Ay. Body, sir. Oh, literal body. Semicolon. Control S. Refresh mo ulit, sir. Pag ni-refresh, syempre, hindi lilito yung data. Kasi, hindi JSON. set state. So, isi-set state po natin sino si set state natin? JSON. Si declaration po ng student. Ayan. Pag ni-run po natin ulit, refresh, may terminating ta. Yes.